Okay. Isang magandang araw po sa inyong lahat, no? Mga kasama. Live tayo. Magandang discussion po ito. Meron tayong sasagutin na isang silent followers natin na actually nagkausap kami kagabi, no? Regarding dun sa breeding. Ito matagal ko na tong follower, pero hindi ko alam na meron pa rin pala siyang doubt, no? O yung meron pa rin siyang duda dun sa kaalaman daw natin regarding breeding. Kasi sabi niya nga, ang hamon niya, gusto niyang matuto particular sa proper breeding, no? So sa proper breeding, sabi ko nga sa akin, no, matagal kasi supposed to be sa breeding, totoo yan, trial and error. And then syempre hahanapin mo the quality itself na gusto mo, no? So konting support lang mga kasama, paki-share natin to. Habang nagbi-video live tayo, lahat ng viewers natin na mauhuli, pwede nilang i-rewind, no? Habang naka-live tayo, pwede nilang balikan, no, yung mga segments natin. Kasi ganito yan mga kasama. Sa breeding kasi, kung ikaw talaga ay talagang by heart, no, gusto mo mag-focus sa breeding. So, shout out kay Sir Brian Jacinto, no, tropa sa Yangtai, China. So, ganito yan mga kasama. Sa breeding kasi, particular talaga, no, lalo't sa mga nagsisimula, kailangan alam mo yung goal mo. Unang-una, kung goal mo is i-maintain mo yung magiging successful na outcome, no, ng iyong tawag dito, ng iyong produkto. So dadaan ka sa malalim na klase ng settings ng breeding. Pero kung gusto mo naman is yung commercialized breeding lang ang gusto mo, no? Yung pwede kang magpalit-palit ng materials accordingly doon sa standards mo o may kinukunan ka talaga na linyada mo, pwede din yon. Second, before you start everything, alamin mo composition of bloodlines. Okay? Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, uulitin ko at ipapaunawa ko po sa inyo mga kasama. There is no such pure bloodline, but it have pure strain. Strain na po ang puro, but bloodline wala na po. Kung gusto nyo ng purong bloodline, kahit nga yung sinasabi nilang Sumatra, no, na by generations, yan ang pinakapuro o jungle fowl, may mga halo na nga rin yan. To be honest, wala talagang pure bloodline. Kung kayo, meron kayong mga suki, no? Especially yung mga tinitingala natin, o tinitingala ng karamihan. US breeder, kasi dyan tayo nag-i-import, Basically, kausapin nyo sila ng maigi sa pathogenic ng kanilang bloodlines. Kanilang bloodlines, even in the history, in the book, nagsalita na, no? Sinalita na yan. It came from process. Bloodline. But, generally, papaliwanag ko mamaya yan, through inbreeding process, nagawa nilang gawing buo yung strain nila. Natanggal nila yung mga ayaw nilang bad traits and everything. Yun naman, napakalalim na klase ng pagbibreed na yon. Which is, na-discuss ko rin yan before, particular yan sa lack genetic breeding. Yan naman mga kasama, kung talagang gusto nyong mag-lack breeding, yan yung pagbubuo mo ng sariling strain. You need to dedicate your time, your hours, dyan.
Kaya nga sabi ko nga, kung gusto mong gumawa ng sarili mong linyada, may 3 procedure of breeding ka dapat sa iyong lugar. Which is yung locking breeding mo, which is yung, syempre, yung gagamitin mo, o commercialized breed mo, no? And then yung maintenance breed mo while doing maintenance breeding, o yung pag-aalaga sa linyada mo. Pero, marami pong considerations. Okay. Ang mga considerations, mga kasama, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, kung bibili tayo ng materyales at hindi true genetically locked ang nakuha natin, kaya kausapin yung maigi ang breeder. Kahit class A pa yung nakuha mo, kahit kanino pang batikang breeder yung nakuha mo, hindi 100% maglalabas yan ng class A. Kung naiintindihan ninyo yung tinatawag na genetic pattern. Okay? Ito pa, nagtatanong rin sa akin, Sir, possible ba na yung galing ng tatay na ipapasa niya sa anak? Basically, yes, ang sagot. But, it's very seldom. Napakabihira. Sa 100%, swerte na kung makapagpalabas ka ng isa. No? Kasi may chances yan na almost 1%. So, uulitin ko. Bakit ko nasabi yon? True genetic considerations. No? Dito sa genetic considerations, mga kasama, alam nyo kung bakit napakamahal ng kalapate? Ang kalapate kasi, binibreed po nila yan, no? Thoroughly and with care. Kasi ang kalapate, meron tinatawag na pedigree, no? Na binabasihan ng bloodlines nila, kung gaano kapuro. Sa manok, pwedeng gawin yon. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gagawin natin yon, baka kulang ang isang bond paper sa kanilang pedigree, no? But, in genetic pattern tayo. Kung nauunawaan nyo ang genetic pattern, mga kasama, hindi kayo mahihirapan mag-maintain. Hindi kayo mahihirapan magpalabas ng desired bloodlines ninyo. Pangalawa, hindi kayo mahihirapan mag-analysis, no? Mag-analysis ng gameness kung sino ang majority na magmamana o mapapalabas ninyo. Kung ang gagamitin natin is yung knowledge regarding genetic. Diyan din pumapasok, mga kasama, yung true hour breeding. Kailangan matukoy mo kasi yung may characteristic na tinatawag na prepotent. No? Paano mo malalaman yon? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. By observing lang po yan. Kasi ibabato talaga ng magulang ang kanilang genetic pattern sa kanilang anak. Ngayon, ito na. No? Malalaman nyo ang nagdudunong-dunungan na breeder o naggagaling-galingan. Ayan, ewan ko kung narinig nyo na to sa lahat. Pag tinanong mo, paano mo i-describe o how can you describe o paano to? How can you elaborate genetic pattern in terms of letter and symbols? Karamitan dyan nagsasabi, Sir, X and Y. Yan ang genes. Okay. So, meron pa nga nagsasabi, A and X, A and Z, no? A and A, double and A. Okay. Basically tama, pero hindi para sa avian. That genetic patterns belongs sa mammals, no? Sa mga mammals yan. Sa tao, X and Y talaga ang genetic pattern. And then, sa mga malalaking mammals. But for the avian means bird, no? Hindi po yan ang sinusunod. Kaya nga po yung mga nag-iibon, especially ako, may parrot ako, no? Which is Indian ringneck. Nagbe-breed din ako niyan. Meron din akong kalapates.
meron din ako lovebird. How can we determine yung kanilang gender? Sa manok, madali. Maraming paraan. Meron tinatawag na leg lifting, pwede ring checking, and then syempre yung pagsilip sa kanilang puwetan, no? Yung sexing talaga. Pero sa ibon, hindi applicable po yun. Nadye-gender lang sila sa pagkabata through genes analysis. Genes analysis sa bai. Nagbabayad. Okay? Kasi nga, sa ibon kasi, may tinatawag na mga gusto mo yung maging hand feed. Siyempre, tatanungin ka ng gender requirements kung ano yung gender nila at siyempre permit. So, magagawa mo lang yon sa pag-analisa ng dugo, balahibo, no? Dinadala po sa laboratorio. So, sa ating manok, no? At sa ibon, kaya nadidetermine yan kasi dalawa lang naman po ang combinations ng gene patterns, which is the double Z as in zebra, ZZ, and ZW para yan doon sa babae. Double Z, lalaki ang genetic na yan. Ang bit-bit talaga na binabato ng genes, purely double Z genetic ang lalaking manok. Ang babae lang ang may kakayahan na magbigay ng genes para mag-produce ng anak na babae. Dahil dalawa ang kine-carry na genes na magkaiba ng babae, which is Z and W. Okay? Si lalaking manok, walang kakayahan yan na yung kanyang genes pagbatuhin niya ng babae. Yan ang totoo. Kahit mag-search kayo. Pero si babaeng manok, siya ay may malakas na genes para makapagbato ng babaeng anak. Pero in general terms, pag kinonbine mo sila, 50-50 pa rin. May magtatanong, sir, di ba dapat 75-25? Kasi si babae ka mo, may zane pattern eh. May patterns ng Z. So, 50-50 si babae. Din si lalaki, 50-50 rin. 100% na double Z. Hindi po mga kasama. 50-50 pa rin. Okay. Bakit? Papaliwanag ko. Nahati kasi yan, mga kasama. Kung tayo, ibabato natin yung genes pattern na yan, yung double Z at ZW, yan ay binubuo ng tinatawag na chromosomes. Yan yung genes chromosomes. Genes chromosomes ng isang manok, compulsory of 78 talaga yan in total. Sa mga previous videos ko, magbibigay lang ako ng example. Pero ngayon, bubuuhin na natin. Okay? Ika-classified natin yan, mga kasama. Gumawa ako dito ng mga notes, no? Ipapakita ko sa inyo. Kaya lang, naka-front camera ako. Lahat baliktad to, sigurado, sa paningin ninyo. Pero, bago tayo dumating doon, alam nyo na ang lalaki ay double Z, no? Pattern. And then si babae ang ZW. Siya lang yung may genetic genes na may kakayahang magbato ng babaeng anak. Okay? So, ganito po yan. Kailangan maunawaan nating maigi yung dalawang klase ng genes na kini-carry. Now, which is si genotype, what you call this one is kind of organism yan, no? Yung genes yan, organism, pinpoint to genes, na particular na tinutukoy is nagke-carry. Ibig sabihin ng carries o yung katangian ang binibit-bit ng genes na yan, which is yung genotype. Si phenotype naman, which is ito yung genes na particular sa karakteristik, pangkatangian. Okay? So, si phenotype matatagpuan kay male. Ibig sabihin, mataas ang dugo ni male para sa lahat ng kabuuhang katangian.
kulay, paa, mata, palong, kung ano man. Okay? O, sabihin natin yun ang malakas niyang binibigay. Kay genotype, ang binibigay niyang malakas is yung mga karakteristik o katangian, which is nasa babae. Gameness, yung pagiging intelligence, no? Nandyan yung mga pangkalooban eh. Yung mga katangian o ali. Okay? Kaya kung nasa genetic ng babae, ay sila ay nagbabasag ng itlog, sigurado mga anak niyan, malaki ang porsyento na mamamana rin yung pagkain ng itlog. Ganun yun. Ugali eh. Diba? So, nandoon na tayo. Paano mo madidetermine yung good materials na hinahanap mo? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, throughout and throughout, may tinatawag na prepotent materials. Ito yung inaabangan natin. No? Ibig sabihin, si prepotent, ito yung materialis mo na napakalakas ng kanyang similya. No? Kumbaga, tinatalo niya kasi yung similya nung naguunahan kasi yan sa itlog eh. Alam niyo naman yung similya naguunahan yan. Ibig sabihin, malakas yung similya na binabato nito, tinatalo niya yung similya na dapat na isa nakalaban o yung mixture din ng similya na galing sa babae at nakakapagpauna sila sa itlog. Kaya ang prepotent kung hinahanap mo ay karakteristik ng lalaki. No? Most of the time, pag nakita nyo ang anak, is majority ay lalaki. Halimbawa, may 10 itlog. No? Sa 10 itlog na napisa, 2 o 1 lang ang babae. At nung lumaki, halos kamukha nung tatay. Karamihan. Ibig sabihin, yung tatay na ginamit mo ay prepotent na siya na nagbibigay ng kanyang karakteristik. At yung katangian ng babae, tingnan nyo naman kung nandoon sa 8 na napisa na yan na kamukha ng lalaki, ay na-blending yung gameness na hinahanap nyo. Okay? Kasi sabi nga natin, kung itong lalaking ito ay super galing, paano ko ipapasa ang galing neto dito? Kung gagamitin nyo yung lalaki, taon na nga abutin ninyo bago kayo makakuha ng isa. Pero kung nandyan yung kapatid niyang mga babae, iyon, ibigay nyo rin sa isang pattern na kagaya ng dugo niya. Halimbawa kung sweater yan, i-match nyo lang sa sweater na gusto nyo na makuha yung katangian nun, yung itsura. Pero yung gameness, kunin nyo yung babaeng kapatid nun. Yun ang isalpak mo. Okay? So yun yung sinasabi nating logic ng pagtingin ng prepotent. Ngayon naman, prepotent sa babae. Yung mga lalaki na inanak na yan at yung babae is came from the winning line family. Majority sa 8 lalaki na yon nagpanalo. Sweep. Maganda ang record. Ibig sabihin, prepotent yung babaeng nagamit mo. Malakas din siyang magbigay nung tinatawag na gameness characteristic. Kailangan ko bang isave yung dalawa? Yes. Kasi prepotent na sila. Nakuha mo yung gusto mong ideal mong itsura, nakuha mo pa yung gameness na gusto mo. Ngayon, sir, nakuha ko nga sila. Through the years, mawawala sila. Paano ko ipipreserve? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, sir, na magsisingit at magsisingit kayo sa kanila ng tinatawag nating backbreeding. Kailangan habang nagkakaroon kayo ng breeding matching sa kanila na gagamitin nyo na panglaban, pangcross, kumukuha rin kayo ng anak nila na lalaki at babae na ibabalik sa magulang para mapataas ninyo yung blood composition o blood strain ng magulang para at the end of the day,
may magagamit kayo na nandoon bumalik sila sa almost 100% of the strain of the parents, habang buhay pa yung parents. Kasi yung iba sa ating mga kabakyard dyan, napakatyaga. Umaabot ng 5 years nga, nagagamit nila. Pero sa totoo lang mga kasama, once na na-reach nyo yung tinatawag na 90% blood composition, 92, pwede na kayong huminto ron eh. Good as pure strain na yun. Pikit sa buwan o bato sa buwan na lang siyang maglabas ng karakteristik niya, throwback kung may crosses man siya. 'Di ba? Kaya nga, kung ayaw nyo matrace up, same sa Amerika, no? Ayaw nyo matrace up yung tinatawag na composition ng bloodline, sundin natin yung practices, ng breeding practices. Don't breed light-legged to dark-legged. Okay? Generally, para hindi magkaroon ng tinatawag na pattern back. And then, pagdating sa kulay nga, kung gusto mo naman talaga, tawag dito, isang logic din doon, kailangan, same feather, flock together nga, ika nga, magkakakulay halos. Okay? So, magkakakulay halos, para hindi ka mababalikan. Kung halimbawa, siyempre, sir, paano kung off-color mga dom? Nakuha mo na yung gusto mong karakteristik kay dom, gusto mo nang patayin yung karakteristik ng kulay niya, tatanggalin nga natin yung traits. Naku mga kasama, kung hindi ka dadaan sa lock breeding process, mahirap. Kung idadaan mo sa back breeding process, pwede. Kaya lang, ilang taon. Okay? Bago mo makuha kasi yung tinatawag na 99.9% in reality, up to 14 back sa parents. Ganong kalalim. And then, i-refresh mo kasi sigurado, parang bantam na yon at that point. Pero pag na-refreshan mo ng new bloodlines yun, kagaya ni babae, kukunin mo lang yung karakteristik na limbawa, nag-backbreed ka ng sweater, no? Alam mong sweater yan. Pinapatay mo lang yung infusement niya. Halimbawa, na-infusan mo siya ng kelso. No? Pero gusto mong ma-maintain si sweater. Kasi ang cross mo, kelso sweater. Halimbawa, sweater si babae, napasukan siya ng kelso. Papatayin mo si kelso. 14 na balik. Generally. No? Ang gagawin mo para makuha mo yung 99.9% strain. Pero, sa breeding process, o sa mga breeding in nature, ilang balik lang, mga 4-5 balik lang, o sabi ko nga, 3/4 nga lang, 3/4% blood lang ang ibalik mo, ibato mo siya doon sa gusto mo uling karakteristik, malaki ang chances na hindi na magbato ng karakteristik niya na ayaw mo. So, para maintindihan nyo, may graph tayo dyan mga kasama, no? Iuhuli na natin yung breeder secret. Okay? Tatanggalin ko lang to kasi may ginawa talaga ako para sa inyong pattern. So, para maintindihan nyo po yung sinasabi kong 50-50 pa rin, no? Ito siya. No? Baliktad lang no mga kasama, 78 chromosomes in total. Okay? Si lalaki, double Z pattern. Si babae, ZW pattern. Okay? So, makikita nyo, sa 78 na yan, ang nakikita ba? Ayan. Sa 78 pattern na yan, si lalaki, hinati niya yung chromosomes, naging 39. Ayan, 39 yan ha. 39 plus Z. Nahati rin yung double Z niya. Binato niya sa similya niya. Similya to. Halimbawa, dalawa lang ang pinattern ko. Dalawa lang. Naging 39 plus Z pattern genetic siya. So, yan yan. Si babae naman, dahil ZW siya, nahati siya sa W and Z plus 39 ang bawat similya niya. Ngayon, pag match up mo yan, ang ilalabas din ng isa, 78 double Z, kahit galing siya doon, i-match natin dito, kasi 78 Z parehas yan, no? Magiging double Z. Ayan ang kalabasan. Double Z, tawag dito, ito, yan. Double Z plus 78 chromosomes na. Pag itong Z naman na to, pumunta dun sa W na isa, magpo-produce din siya ng
ZW, babae na naman na si Milya. Vice versa. Kaya ang kakalabasan pa rin at the end, ang similyang ipuproduce ng inahin, 50-50 pa rin. O yan. Yan na yung proof. Okay? Na talagang 50-50. Hindi pwedeng mataas yung ganito. Pero, ang prepotent, kung itong similya ni lalaki na to, no? Yung similya ni lalaki na to, ito ay malakas makipag-agawan ng pwesto sa mga itlog na ito. Malamang, siya yung prepotent kasi malakas eh. Tinatalo niya yung iba. Pero kung si babae ang malakas at tinatalo niyang iba, kaya nga meron tayong more on babae ang nilalabas na anak. Sobrang prepotent ng babae, kaya hindi rin maganda. Ang pinakamaganda naman sa babae, ang maging prepotent sa kanya, yung pagpasa niya ng characteristic. Kaya ito yung palatandaan. Pag si lalaki, nagbato ng, ang anak nila, no? Nagbato ng most of lalaki, at ang characteristic na galing sa inahin ay nadala nila, good matching na yon. Prepotent parehas yon. What if si lalaki nagbato ng talagang maraming lalaki, pero ang gameness nila bulok? Ibig sabihin, yung gameness na galing kay babae, hindi niya na ibabato. Na which is yun dapat ang trabaho niya. Ibig sabihin si babae may problema. Okay? Malalim, di ba? Sakit sa ulo. Pero kailangan maintindihan natin yan kung gusto natin mag-produce ng magandang linyada. Okay? Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, alamin nyo dapat yung pinaka-base foundation ng bloodline. Ito yung sinasabi ko sa inyong backbreeding. Okay? Kung nakikita nyo, male and female, puro babae ang binalik ko lang sa tatay generally. 10 balik yan. Ang nakuha ko na dyan is 99.91% pureness. Pero sa 3/4 line, itong, yan, 75, dito. Pang ilan to? Yan, si F4. 4 na balik, pwede ka na nga huminto dyan eh. Masasabi mo na rin na good as pure strain yan. Which is 93.75% na yung bloodline na naibabalik mo. Pero pwede ka pa rin magtaas ng 2 up to F5 hanggang F6, no? Para makuha mo yung 98%. Dito, malaki na ang chances mo sa materialis mo, ma-maintain mo yung tinatawag na uniformity. May isang technique pa mga kasama. Kung alam mo ang composition ng bloodline mo. Kasi ito, marami sa atin dito hilig ng imported eh. Paano nga ba nila na maintain yung imported nila? Aralin nyo po kasi mga kasama. Si sweater. No, yan, si sweater. Ideally, no? Ideally. Kaya nga nag-iiba-iba ang itsura ng sweater depende sa pag-blend mo. Pero binubuo sila talaga ng 3 linyada, which is always ang foundation ng all bloodline. White hackle. Then si Kelso at yellow-legged hatch. Yan ang bumubuo talaga, majority ng bloodline ni sweater. Napansin nyo, ang ginamit nilang infusement ng hatch is yellow-legged. Ganito yan, mga kasama. Binlend nila yan, no? Binlend nila yan ng maayos. Kasi kapag masyadong vigor ang dugo ni hatch, masyadong didilaw ang paa ng sweater. Kaya ang ginawa nila, ibinato nila sa gwapong Kelso. Naging 50-50. Naging light yellow ang paa. Sa kanila binalik sa foundation of all bloodline na si white hackle. Okay? Ganito yung ibang breeder. Like, alimbawa, pag nakakausap ninyo yung, bigay na tayo ng isa. Kung ito, reference book to ni Joe Sanford. No? Sabi niya, on his bloodline, ang katangian na naipapasa o gustong-gusto niya, no? Sa white hackle is binibigay niya yung magandang balanse, magandang istasyon at bone growth ng manok. Which is correct naman. Balansyado talaga. Ang ilalim ng pulok niyan,
ay pula ang labas, ang ilalim ng pulok pag tiningnan mo, puti, kaya nga white hackle. No? Ngayon, napasukan siya ni Kelso. Ngayon, nung napasukan siya ni Kelso, naging medyo dark red ang kulay niya. O yung parang, basta magandang pagka pula na, kala mo nagpopongkan na pula na ang kulay. At ang pinapasa kasi ni Kelso, bukod dun sa kanyang cutting ability, no, is yung kanyang streamer. Streamer naman ang pinasa niya, yung outlook niya. Kaya nga, ang ganda nung puti nung balahibo. Kasi most of the Kelso line, no, tawag dito, malago ang puti ng sweater. Sir, sabi ng iba, walang Kelso na bloodline. Sir, yun nga. Mamaya, papaliwanag ko rin yan, no? Kasi kung yung old bloodlines ang pag-uusapan, wala talagang Kelso. Kay Walter Kelso lang kasi lumabas talaga yan. So, pero, since kasi noon, magkakaibigan niya mga yan, kaya kung babasihan nyo yung libro ng history nila, sila ang nagpapalitan ng bloodlines. Okay? Pero tuloy natin. So, doon niya paganda ni Joe Sanford yung kanyang sweater. Dumami yung streamer because of Kelso bloodline. Then, ang naipasa naman na prepotent characteristic ni yellow-legged hatch, which is yung pattern ng yellow-legged na naging light because of two crosses niya kay white hackle at Kelso na most likely kasi puti ang paa ng mga yan. No. Pero, yung heavy punching niya at yung multiple stroking niya, yun ang ipinasa niya naman. Kaya ang nangyari, yung katawan, buto, at hubog ni white hackle, pinaganda ng Kelso infusement plus cutting ability at talino, pinasukan pa ng power ni yellow-legged hatch, no? At yung karakteristik ng leg niya at yung kanyang power. Ngayon, lumabas tong si Joe Sanford sweater na namayag pag sa Amerika before. Kaya, ang daming nag-angkatan. So, in reality, sweater is crosses bloodline. Ngayon, bakit sinasabi ko sa inyo, kung sweater holder ako, importante na meron akong white hackle, meron akong Kelso, meron akong nakatagong yellow-legged hatch. Bakit? Tatanungin ko kayo. Para i-maintain ko yung sweater bloodline ko. Kaya kung makikita nyo sa wall ko, ang dami kong post na bloodline before. Yun lang. May away na aso. No? Ang Kelso ko, dahil siyempre ako gagawa ng sarili ko eh. Gusto kong linyada. Kumuha ako kay James Campbell ng Usagi Game Farm. So may Usagi Kelso ko kasi ang hinabol ko nga, pagagandahin ko ang sweater. Kasi nga, market nga before eh. Kasi yung Usagi Kelso ni James Campbell ay napakaraming streamer na white. Okay? So, yellow-legged hatch ko, locally ko kinuha. Kanino ko umangkat ng tinatago kong yellow-legged hatch? That is way back before 2013 ko yata yun nakuha nung nag-maintain na ako kay Doyet Lapido. Okay? And then, yung white hackle ko, in-import ko pa rin sa ibang bansa. Nakalimutan ko na yung pinag-importan kong breeder. Hindi siya malaking breeder sa Amerika, hindi nga rin siya tanyag, pero talagang ang hinahawakan niya lang linyada is white hackle. Wala nang iba. So, maraming malalaking big names na talagang umaawit din doon makapag-import. Kahit yung mga US breeder, doon kumukuha ng base bloodline. Kaya lang napakamahal nga nun. Kaya ang nangyari, isang trio lang talaga yung pinagtsagaan ko na lang paramihin. Na which is yung boxwood white hackle. Kung kilala niyo yung mga bloodline na yan. Pero hindi ho ako nag-out ng linyada na yan. Pinararami ko lang sila for the purpose ng pang-maintenance ko. Kasi nga may high grade sweater ako. Na iyon ay process ko na lock ko. Ngayon, may magtatanong, Sir, nakapag-lock ka na eh. Bakit kailangan mo pa mag-maintain na yan?
Because kahit nakalak sila, dumadaan pa rin ako sa inbreeding depression. O hindi naman nagiging perfect lahat ng breeding, kahit nakalak na yan. Oo, nag-uniform talaga sila. Pero through the year, kakabalik mo ng kababalik sa family tree nila, lumalabas yung tinatawag na tawag ito yung depression. Okay? So marami. So kailangan mo mag-infuse. Ganto naman ako nag-oobserba. In-example ko na ang sweater ko ha. Ganto ako nag-oobserba. Pag nakikita ko ang sweater ko, in characteristic niya, masyadong nagla-light red na siya. Umiikli ang katawan, nawawala na yung streamer niya. Okay? Nawawala eh. As in nawawala. Kaya nga importante mga kasama, meron tayong 50-50 lagi na mga inahin. Kahit pagalain nyo lang, pag kailangan nyo, kunin nyo. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng, tawag ito, malakas yung percentage ng dugo na i-infuse mo eh. Hindi talaga pwede. O yung mga lalaki mong nakatago, pa isa-isa, magtago ka 2-3. Kaya hindi ka pwedeng nawawalan. O ngayon, gusto kong ibalik yung streamer niya. Ano ang gagamitin ko? Observe mo yung maigi yung mga nawawala. Nawawala yung katawan. Umiikli. Nawawala yung balikat. Masyadong tumatangkad, nagiging tangkaro. No, nagiging tangkaro. Nawawala yung puti ng buntot. Ibig sabihin, nawawala yung infusement ng body formity niya, body form niya na galing kay white hackle. Bumababa rin yung dugo niya galing kay kelso. Kasi mapapansin mo rin sa paa, masyadong tumitingkad yung pagkadilaw na which is dapat light. So nangingibabaw na yung dugo ni yellow-legged, di ba? Kukuha ngayon ako ng 50-50. White hackle na 50-50 lalaki, no? White hackle over kelso. Kasi karakteristik nga ang ipapasa ko eh. Kukunin ko naman yung original na inahin kung sino yung magulang nung pinanggalingan nito, yung naglabas nito. Doon ko ipapasok. Pagbato nun, makikita mo, uy, umayos. Yung mga lalaki nag-white streamer ng maganda, bumalik yung pangangatawan, naging balanse. Ngayon, paano naman sir, malalaman mo kung bumababa ang dugo ng white hackle? Most of magandang sweater, pag tinaas mo yung pulok, makikita nyo, may touch ng puti. Pag yun nawawala na yung puti at nagiging solid na pula na yon, nawawala na yung tawag dito, characteristic ni white hackle. Lalot yung lumiliit na yung katawan, nawawala na sa balanse, nagiging tangkaro or lumiliit. Nawawala na. Okay? So, yun yun. Ngayon, paano naman kung nagiging nawawala na yung characteristic ni yellow-legged hatch? Mapapansin nyo kagad yung true gameness. Nawawala na yung bigat ng palo nila, masyado na silang masyapol, and then yung paa namumuti na. Halos nawawala na yung touch ng dilaw. Yellow-legged hatch naman ang ipapasok natin. So, ganun lang po yun. Kaya nga sabi ko nga, yung mag-maintain ka ng 5 bloodline mo, may katumbas kang 15 na bloodline na mini-maintain din. At may crosses ka rin na 15 na kailangan mong maintain din. Yun yung tinatawag na genetic process. Ngayon, ito na. True selling. Sir, 3-way cross ang manok na binenta ko eh. Sweater, yung sweater ko na binenta, 3-way crosses eh. Masasabi ko bang sweater yon, which is white hackle, kelso, yellow-legged hatch. Kahit anong composition pa ng dugo niyan, kahit ilang percentage, basta yan, 3 dugo na yan, nandoon sa loob, at yung characteristic ng sweater, nandoon pa rin, pwede mo tawaging sweater yan. Ngayon, pag sinabing chop suey naman yan eh, ay putang ina, in-import mo nga sa US eh, sweater eh. Ano ba ang composition ng bloodline yan? Di ba ganyan din? Eh putang na chop suey rin palang in-import mo. Ganon yun. Kaya nga sabi ko nga, no such a pure bloodline, but strain, yes. Pero how to maintain the strain, you should know the roots. Para alam mo kung paano mo binubuo. Ngayon, pwede ka nang bumuo ng sarili mo.
No? O, balikan natin si Sir Alfie. Dahil sabi, wala naman daw talagang Kelso bloodline. Wala rin naman talagang Sweater na bloodline talaga. Wala rin naman talagang Hatch bloodline. Wala rin naman Milsims bloodline. All the bloodline, it's because of the name of the breeder. Kagaya nga ni Kelso. Nag-originate ang Kelso kay Mr. Walter Kelso alone. Before. Ngayon, siya yung pioneer noon na naglabas ng bloodline na yan. Majority ng bloodline ng Kelso, may infuse din ng white hackle, no? At alam ko yung kay Walter Kelso, bukod sa white hackle, may pasok pa yan ng John Bishop eh. Kasi si Walter Kelso at si John Bishop is close friend before. O, dati naman, wala namang John Bishop Kelso. O, bakit naging John Bishop Kelso? Sabi ko nga sa inyo, Walter Kelso and Mr. John Bishop ay close friend. Nung nag-breed rin si John Bishop ng Kelso itself, foundation niya, nanggaling kay Mr. Walter. Kaya nung nilabas niya rin yung blending niya ng Kelso, hindi nawala yung bit-bit ng pangalan ni Mr. Walter. Kaya John Bishop Kelso. Supposed to be John Bishop by Walter Kelso. Yung bloodline na yon. Bloodline itself, binabatay kung sino yung breeder na naglabas ng pot, yung strain sa loob nun, most likely, that is strain ng mixture nila. Ngayon, dahil binansagan na nila yon at na-purity na nila yon, ibig sabihin, naalis nila yung bad traits, uniformity, no? Uniformity ang labas. Pwede mo bang sabihin na pure strain na siya? As long as na uniform ang binabato. Strain pure na yan. Pwede mo nga ipangalan sa pangalan mo yan. O kagaya ko. No? Marami na ngayon. Advance. Sabi ko nga, hindi na natin kailangan mag-import eh. Nasa Pilipinas na, lahat na magagandang linyada. O dito, maghanap lang ako, nagme-maintain ng white hackle. Nahanap lang ako ng best Kelso na kursunada ko. At yellow-legged hatch. Gagawa ko. O ngayon, pwede ka na nga gumawa ng black sweater eh. Bakit? Bakit kamo? Kasi si white hackle, meron ng black version. White hackle black. O, tingnan nyo kung sino naglabas ng originate na yan. Kung yun ay magandang strain at purity strain yun, gagamitan ko na rin siya ng black Kelso. Diba? And then, gagamitan ko na rin siya ng any hatches black. Ibe-blending ko. Or gagawa ko ng sarili kong composition. Padadaliin ko ang buhay ko. Doon na ako sa green-legged sweater. Kanino ba yan? Oh, kay Mr. Nene Aguilar. O kay Madam Budget. Sila ang nagme-maintain yan. Alam nyo ba ang istorya niyan? Si Boss Nene Aguilar, close friend po yan ni Carol ni Smith. Ngayon, nabigyan siya ng mga possum sweater. Through generation, inbreeding, pinarami, no? Cross-matching, backline, back-crossing. Nagbato siya nung tinatawag na pattern from origin bloodline. Which is yung green-legged nga. Ngayon, dahil nagbato nun, minintain nila yon. Dahil because of that, na yon na minintain nila na galing doon sa strain ng possum, sweater pa rin tinawag nila. And still, bumibit-bit. Gandang record na bumibit-bit. Ngayon, kahit ano nga yung gusto mo na itawag sa manok mo, basta nag-blending ka at na-uniformity mo, ayos lang yun. Ngayon, yung tungkol doon kay possum, kay Boss Nene, bakit nagbato ng genetic strain yun? Gaya na sabi ko nga sa inyo, sa backbreeding, hindi mo kailangan talaga 99.9%. As long as pumasok ka sa 92%, 93%, okay lang yun. Pero through the years, sabihin natin, within the 10 years period mo, may 1 year doon
na talagang magbabato siya nun. White hatch. Okay? Wala naman talagang white hatch eh. Kahit sa ibang bansa, walang white hatch. Saan ang galing ang white hatch na yan? Sa Pilipinas, origin ng white hatch sa Maclean blood ni Boss Art Lopez. Through breeding niya rin, bumato rin siya ng puti na blue-legged. Ngayon, nung nagbato siya ng puti ng blue-legged, kinolekta ni Boss Art yan. Pinroduce, pinarami, and then, nagbigay na magandang resulta, at through inbreeding process, backbreeding, maintenance breeding, na-strain out niya, o naging pure strain siya. Lumabas ang ARL white, yung white hatch niya. Ngayon, dahil may white hatch siya dyan, nakilala siya dyan, may isang Filipino-American, no? May isang Filipino-American na nag-acquired sa kanya niyan. Dinala sa US, which is si Maloy West. Siya ang nagpalaganap ng white hatch sa Amerika dahil wala naman yan dun. O, kung kilala nyo yung mga breeder na binibitawan ko sa inyo, ibig sabihin, talagang sumusubaybay kayo sa mga breeding lines. O, ngayon, kay Sir, na follower ko daw na silent breeder, sinagot ko tanong mo. Ganto ang pagkakaintindi ko sa breeding. Hindi ko alam kung malalim o mababaw. Pero ganito po ako, no? Mag-breed out. Ganto po ang idealistic ko, mag-breed out. Kaya kung uniformity man ang pag-uusapan, madali po yan. Ang mahirap po, ang i-maintain, ang hanapin, is yung prepotent gameness na galing sa materials. Kaya nga po yung nagsasabi, sa lalaki pong manok, madaling magkal. No, madaling magkal niyan. Yung hindi pasok sa standard mo, kal mo. Pero sa inahin po, wag ho kayong basta-basta magkakal. Until, no, kung alam nyo yung objective nyo, na kaya kayo nag-breeding, number 1, pambenta, number 2, pang-maintenance ko ng bloodline. Yung mga pang-maintenance nyo ng bloodline, hindi ho kinakal yan. Pero yung pang-benta ho, na hindi pasok sa standard, ikakal mo. Pero yung pang-maintenance mo, pang-backbreed mo, hindi ho kinakal yan. Sinusubukan lahat po yan. Kaya nga po, pag ang breeder, sinabi sa inyo, na meron kaming breeding maintenance cording, huwag nyo hong pupuntahan yun para bumili. Kasi, most likely, nandoon yung mga trial and error. Yan yung mga sinasabi ko. Kaya kapag bibili kayo, nasa answer yung personal cording ninyo, pre-con, conditioning. No? Huwag kayong pupunta doon sa maintenance cording. Most likely, nandoon kasi. Ngayon, sa akin, maraming lumalapit. Sir, wala ka bang budget meal? Pinagbibigyan ko yan, sa totoo lang. Pero pinaprank ako. Ito mga battle cross, out doon sa breeder kong ganito, pwede kayong pumili dyan. Pero, pangpalit patuka na lang halos ang presyo niyan. Pero kung bibilihin ninyo sa akin, is yung pre-selected ko. No, iba presyo niyan. Kasi nakita nyo naman po talaga, yung binibigay naming dedication through breeding, para lang makuha namin yung gusto namin. Kami pinaghirapan namin ng ilang taon, through process. Gusto nyo, bilihin nyo sa amin, kagaya ng nag-PPM, galit na galit pa. Pinalalapag pa sa akin yung mga napatunayan ko sa industriya daw. Hindi ko na pinapatulan yun. Pinresyuhan ko na nga lang siya battle cross. No, battle cross na proven, tested on pit. 6,000. Ayaw pa. Di ayaw ko na rin. Pwede ko naman siyang ilaban eh. May pampakain pa naman ako. Hindi pa naman siguro nauubos yung pampakain namin. Di ba? Ngayon, yung iba. Sir, gusto ko breeding materials. Kukuha ako sa breeder mo mismo.
abay, tinamaan ka ng lintik. Wala namang problemang kumuha ka doon sa gagamitin ko, pero suklian mo naman ng tama. Biruin mo, ilang taon kong mini-maintain yan. Ilang taon ko yung dine-develop, mini-maintain ko siya para magbigay ng Vigor line na yan. Yan pa kukunin mo. And then pe-presyohan ka lang. Sir, pwede na to sa 7,000. Sa'yo na 7,000 mo. Iwan mo yan dyan. Magpuproduce pa ng maraming anak sa akin yan. Na kahit tagta 3,000 benta ko, mahigit pa dyan sa bibilihin mo sa akin. So, ganun lang yung idea. Bakit may nagtataas ng kilay? Ang mahal daw. 'Di ba? Sabi ko nga, sa akin mahal. Breeding materials ko nga na broodstag. Hindi nga ako nagtataas ng presyo. 15,000 ko pa rin binibigay. Broodstag yun. Ang brood hen ko, binibigay ko na nga lang ng 8,000, 6,000 ang mga yan. Then sasabihin nyo, mahal. Di sa iba kayo bumili. Sa iba nga hindi pa nga tawag dito. Bago pa nga lang na naging endorser, district endorser pa lang, 25,000, 35,000 na broodstag. O di doon kayo bumili. I don't care. May pampakain pa ako. Hindi ako nagbebenta ho sa totoo lang basta-basta ng bloodline. Maraming nagtatanong. Kasi ako, pagdating sa materialis ko, limitado. Limitado talaga. Kasi ang almost na kinukuha ko at sineselect ko, yung panggamit ko. Yung iba, kung hindi siya naikakal, may natitira, yun yung nailalabas ko. Pero yung para mass produce, for the sake na sabihing materialis, hindi. May mini-maintenance ako, 3/4, 1/4, 50-50 bloodline, yan yung mga mini-maintenance ko. Meron ako mga pure strain ko for our 5 signature line, the assassin line. At from the assassin line kong yan, meron akong mini-maintain na tagta-3 linyada nila para pang-maintain sa kanila. Pero hindi ko yun ina-out. Hindi ko yun mina-market. Dahil yun ay purpose ko nun, pang-infusement. Hindi yun pang-market out. Then may hawak din akong 3 pang bloodline. The White General Kelso, the Chapeldom, the False Part Gray. Kasi hindi naman pwedeng doon lang ako mag-maintain sa 5 ko. Kasi naglalabas ako ng battle crosses . O kaya nga meron akong lumalabas na parang nag-gold na abuhin . Because crosses po yun ng aking high-grade sweater. Meron din akong gray na itim ang paa dahil cross sa Blackwater. Meron akong dom na itim dahil cross sa Blackwater din. May dom na gwapo dahil cross sa high-grade sweater. May gwapo rin ako na lumalabas na gray because na-impusan ko na siya ng dugo ng alin? Ng white. Nung aking white assassin. Tapos 3-way cross na siya dun sa high-grade sweater. Kaya gumaganda. Ganun po yung idealism ko pagdating sa breeding. At yan, bawat breeding yan, may recording kami para pag binalikan ko, bago ako mag-set ng breeding ko, nakukompute ko, nakikita ko generally kung ano yung infusement of bloodline nila, ano yung dapat kong gawin para ma-maintain ko. Hindi yung basta pares ka ng pares. Ganyan ho kahirap. Pagkagaya namin na nagpa-farm kami, na nagme-maintenance kami ng bloodline, for the sake na wag lang kaming masira sa mga kliyente. Kailangan yung pedigree nandito. Kasi hindi naman ang pedigree ng manok kagaya ng kalapate na naka-print and record. Sa atin po, genetically, no, ang breeding. Kaya si sir, na sinasabi mo na gusto mong matutong breeder, tapos sinabihan mo ko gaano ka-technical ang breeding idea ko, no? Patunayan ko kamo sa'yo para bumili ka ng material. Sir, hindi na po ako magbibigay ng material sa'yo. Hindi po sa nagtatampo ko. Kung duda ka po at doubt ka po, no? At tinanong mo yung credibility kung paano po ako nagmamatching and breeding, at yung kaalaman ko sa breeding, I think sir, yung alaga ko ay hindi para sa'yo. Kasi question mo na nga ako. Ibig sabihin, wala ka sa akin. So, kung nanonood ka man dito sir, sorry po, cancel transaction tayo. Okay? Lang po ako kabilis mag-desisyon. Ika nga po, kung ikaw ay tunay na magsasabong at gusto mo, ay mapaunlad ang breeding class mo, you should trust the breeder kung saan ka kumuha ng materialis mo. At doon, alamin mo kung paano mo palalaguin yung linyadang nakuha mo galing sa kanya.
Kagaya ko before, tiniwala ko sa mga batikan na kinunan ko noon. Sir, ano magandang infusement nito? Kagaya kay Boss Doyet Lapido, napakabait lapitan yan. Noon din ako bugoy-bugoy sa manok pa. So, talagang kumuha ako sa kanya nung kanyang mga hatches niya, yung anong tawag dito sa hatch niya? High action, no? Kaya ako nakakuha ng yellow-legged hatch din sa kanya dahil sabi niya maganda pagsamahin, which is totoo naman. Ang naging problema ko sa dalawa, hindi nagbabato ng magandang istasyon, no? Kadalasan medium station pag kinocross ko. Kaya simula noon, nung natuto tayo, nag-aral, talagang tinuon ko yung oras ko sa pag-aaral, pag-infusement, trial and error. Marami na, nabusog na, tumaba na nga yung mga tao ko. Kakakatay. Okay? So, ngayong na-develop na, sa totoo lang mga kasama, magkaaminan tayo. 2005 ako nagsimula. Namulot ako ng ilang taon. Nakatikim ako ng magandang winning streak na streak ko na hindi ko pa siya talaga totaling bloodline na masasabi kong akin. That is 2000, incoming 2010. Pero beyond that, 2008, doon ako nagsimula na mag-process ng lock genetic. No? Tapos 2011, doon ako nagsimula ng nagba-backcrossing, backlining, then yung tinatawag na line-to-line breeding. Dahil syempre, nagbebenta tayo, may mini-maintain. Nakatikim po ako, no, ng napakagandang record. Pagpasok ng kalahatian ng 2013 to 2014, which is patapos na yung mga linyada ko, nagamit ko sila, at nagbigay ng panalo. Nagsunod-sunod naman po yon. So, pinabawi ako from lugmok na lugmok nun, dahil puro bunot pitaka tayo nun eh. Paborito nga akong labanan nun. Dahil unang-una, trial and error pa rin yung conditioning pattern ko, trial and error pa rin ang pointing ko, hanggang sa tumigas na tayo ng tumigas through the years. Sa totoo lang, nakikipaggitnaan ako 2011, panalo, matalo, ganun talaga eh. Halos nag-50-50 pa lang. Pero yung nakatikim na ako ng magandang records ko, kalahatian ng 2013 na to 2014. Kasi 2016, na-opera na ako ni Bimic eh. Then, nagsunod-sunod na. Sunod na yon. Hanggang 2020. Noong 2020, nagsisimula ang pandemic. Lumaro pa rin kami yan. Huling laro ko na pinaka-big event is yung Battle of the Champions saka Battle of Endorser, yung Endorser Cup sa Davao Matina. Yun po yung araw na muntikan na kaming ma-stuck doon dahil sa lockdown. Buti na lang po, nakauwi kami ngayong araw na to, kinabukasan ni lockdown doon. Doon po namayapa yung ating butiing kaibigan na si Mr. Dorido, yung mga kasamahan natin na hindi nakabalik dito sa Manila, kagaya nila Boy Lechon. Yan yung mga matitigas nun. Dati, yung MCC na yan, si BM Bulalayaw, no? Si Boy Marso. Madalas yan lang eh, ang mga makikita mo talagang nandiyan. So, pagpasok ng kalagitnaan ng 2020, nag-lockdown na. 2021, pagpasok nun, lockdown pa rin at mas matindi na. Yan, iniwan tayo sa air, kaya tayo nawala rito. Okay? Nawala tayo dyan. Kami na kusang bumaba. Namatay na rin si paring Raymer. No? So, maraming nagbago. Kaya ang ginawa ko, para makatulong din tayo sa masa ng panahon na yon, pinalit bigas natin yung buong cording area ko. Minigay ko yung mga materials. Then, nabalik ko ng 2022, nasimula ko mag-breed, sinubok uli ang kapalaran ng 2023. Kaya lang, yun nga, paunti-unti pa lang, napalaban lang ako nung late-born edition na. Late-born edition, yan, napalaban na tayo, WPC. February lang nito, itong year na to natapos yung late-born. And then, it's a good result, no? We gathered the 8.5 points runner-up against sa champion na 9 points. So, sa pagbabalik ko, ibig sabihin yung bloodline kong natulog, may ibubuga pa pala. No? Kaya ngayon, dinerecho ko uli. So, ngayon, medyo, sabihin na natin, from 100% before established farm,
Ngayon, around 70 to 75%. Ganun na yung nababawi natin, no? But right now, still developing. So, hopefully this year, makuha na natin uli yung 100% healthy farm uli. At i-open ko uli sa tawang farm. So, kaya mga kasama, kung sa palagay nyo po, ay nakatulong po itong discussion natin regarding breeding, at naunawaan nyo po ang sinasabi natin sa breeding, paano nyo hahanapin ang prepotency, parental prepotency, yung genetic binding nila, genetic calculation, genetic analysis, regarding geno and phenotype, proper matching, and everything. O, ito pa pala mga kasama. Kung kayo naman ay papasok sa industriya na to, at gusto nyo ay market and selling, at humihingi kayo ng payo sa akin, para po hindi masira ang figura ng manok nyo, ito ang rules na ibibigay ko sa inyo. Tested ko ho ito. Kasi kung kayo ay magmamatching lang, na hindi dumaan sa tinatawag na family tree, o yung tinatawag na genes family, no? Ito ang gawin nyo para hindi masira at ma-maintain nyo. Siyempre, always, gwapo ang gusto ng mga tao na namamalo. So, nandyan si Sweater, nandyan si Kelso, no? Yung mga gwapo, piliin nyo na. Ngayon, magko-crosses kayo. Dito kasi, pag nag-crosses kayo, simple lang to na bibigay ko sa inyo. Pag kasi, although maganda yung bloodline at nag-crosses kayo, na hindi match, no? Hindi nyo na ano yung kanilang figura, nandiyan yung unbalance ang manok. May lumalabas na sobrang tangkad, bitin ang katawan, no? Ang haba masyado ng liig. Ngayon, subukan nyo tong bibigay ko sa inyo. Tested namin to. Kung gusto nyo po na pang merkado lang, no? Pang benta lang, makahatak po kayo ng benta dahil gwapo. Huwag niyong uugaliin picom to picom, i-cross ninyo. Then, straight comb to straight comb, i-cross ninyo. Diyan po, nagiging unbalanced talaga ang resulta ng inaanak. Tested po namin yan in the long run. Kung gusto niyo maging balance, kahit crosses, sabihin na natin, gusto mo ng sweater hatches cross. Pang battle cross mo, pang battle stag mo. No. Pwede yan. Picom si sweater mo, straight comb si hatches mo. Kahit ano man yan. Pag binangga mo, makita mo, balance. O kaya man yung babae niyan, anak, mag-iwan ka ng picom saka straight comb. Then gusto mong i-three-way cross. O di pasukan mo ng Kelso. Kung si Kelso mong nakuha ay straight comb, picom bato mo. Kung tawag dito, picom naman nakuha mo, straight comb ang bato. Makita mo ho, ang ganda ng balance. So matutuwa ho kayo dyan. Yan nga yung hanggang ngayon, ina-analyze ko, no? Pero ang tagal na naming practice Ina-analyze ko bakit ganon. Pag talagang galing sa magkaibang strain, pinagbangga mo yung karakteristik nila na magkaiba. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo prepotent si lalaki na magbato ng double Z genes. Double Z din yun. Hindi nagmamatch Pagdating dun sa kanilang looks, yun yung tinitingnan ko. Kaya siguro, kailangan magkaiba sila ng looks para yung 50-50 gathering nila nandoon, hindi yung mag-over. Kasi pag nag-over, na-affected Nandyan yung parang tingkiling, ang taas-taas, ang ikli ng katawan, ang haba ng pakpak, ang haba pa ng leeg. Ganyan yung lumalabas minsan. So, subukan nyo po yan, mga kasama. Yan yung tip ko kung i-commercial ninyo. Kaya doon dito, sa mga bago nating manonood, pwede nyong balikan ho itong video na to para mapanood nyo. Or pwede nyong mapanood po ito sa ating YouTube channel. Ida-download ko rin ho to doon. Pero yung mga salita kong foul, bablard natin sa YouTube, no? Ngayon, para meron kayong nire-review. Ngayon, mga kasama, yan po ang way of breeding analysis ko. Way of breeding mathematics ko yan. Way of breeding na tinatawag kong by science. Yan. Yan yung sa akin. That is my practice. So, kaya sir, kung nanonood ka man dito, ikaw tumawag sa akin yun, kinwestiyon mo yung credibility, how I arrive doon sa aking mga
breeding experimentation, breeding patterns ko, and then naging doubtful kayo, sir, yung kinukuha mo sa akin na 3 trio, cancel na po yun. Hindi na ho ako magbibigay sa inyo. Kung doon pa lang ho, pinagdudahan nyo na ako, kinwestiyon nyo yung credibility ko as a breeder, sana inalam nyo po, bilang breeder ako, breeder fighter po ako eh. Hindi po ako breeder gambler eh. Hindi po ako fighter gambler. Dalawang klase po ang mananabong eh. Isang breeder fighter na kagaya namin, kami talaga nagbi-breed ng linyada namin, at merong fighter gambler. No? Ang fighter gambler, walang ibang ginawa yan kundi bumili, maglaban. No? Pupunuin niya yung farm niya ng bili. Then laban. Ganon sila. Kami po hindi. Breed and fight. Kaya nga po ang motto namin, we breed, we fight, we win. Okay? Kaya sir, sinagot kita, true live. Ginawa ko na rin opportunity para dito sa ating tinatawag na breeding lesson at maging, ko na rin to, maging tawag dito, content ko na rin to. Kaya nilive ko na. At least nakapag-share ako, nai-open ko, naipakita ko kung anong klaseng breeder ako. At para naman sa iyo, sir, salamat po doon sa inyong naging komento at hamon sa akin. Sir, ito lang masasabi ko, cancel po yung kinukuha niya sa akin. Okay, sir? Kaya mga kasama, kung sa palagay nyo, nakatulong po ang video na ito, maraming salamat po. Always po kayong tumangkilik dahil simula ho ngayon, mayat-mayat po tayo magbibigay ng mga panibagong kaalaman sa ating mga kasama. Pero baka simula bukas baka hindi ako makapag-upload ng video, magiging busy po tayo kasi may laban po tayong aatedan. Kaya mga kasama, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po si JRB, ang inyong Mr. Natural.